kasi na totoo ka, nasa totoo ka, aral eh. Sinasabi ni Kristo yun eh. Aral. Ngayon, isa sa aral nyo, hindi mawawala yung lupa. Di ba ganon? Tatanungin kita ngayon. Kasi ako, magpapaalam na ako kasi, ano na eh, lobat na ako eh. Tatanungin kita, ito bang lupang ito ba yung tinutukoy nyo na hindi mawawala? Argel, yung tanong ko sa'yo ito. Itong literal na lupang tinatapakan natin. Oo. Ito ba hindi mawawala? So, itong literal na lupang ito, nakikita ito, di ba? Oo. Nakikita. So, yung literal na lupang nakikita, ang paniwala nyo, hindi ito mawawala. May babasahin ako sa yung isang talata. Ngayon, pag-isipan mo sanang mabuti. Anong nangyari? Naputol yata yung host. Naputol yata yung host. Sige. Narinig mo, Arjen? Sige, pero sige. Ilang taong ka na, Brad? 32. 32. Nasaan ka ngayon? Nasa ibang bansa ka? Oo. Nasa ko yun, sa Hawaii. Sa Hawaii. Ano, may trabaho ka dyan? Sige. Anong tanong mo, Brother Bel? Hindi, ang tanong ko, ilang taong ka nang dyan? Sa KOJC? 5 years. 5 years ka na. So, doon ka na-anid sa Pilipinas? So, dyan ka na-anid? Doon ka na-anid sa Pilipinas? So, dyan na sa... Hindi. Dito na sa Hawaii. Dyan na sa Hawaii. Yun naman yung ano ko. Pero, ganun pa man, pag ba kayo meron kayong mga gatherings, di ba? Ano ibig sabihin? Mga gatherings, mga pagkakatipon. Meron din. So, pagka kayo nag-gatherings, nagdadala kayong Biblia? Nagbabasa rin kayo? Oo. Okay. Ganun pa man, ini-encourage ka namin magbasa-basa pa. Kasi, kumbaga sa recitation hindi ka nag-review Yung napansin ko sa'yo. Okay, so sinasabi mo na ano yan? Basa tayo ng Biblia, ha? Actually, madali na nga ngayon. Sabi ko nga kanina. Mag-Bible lang pakinggan. Sige. Kasi ito ang kasi ang nano ko sa inyo, napapansin. Ano nangyari? Sige. Ito kasi napapansin ko sa inyo na puro lang kayo sabi na babasahin. Wala naman kayong sinasabi na babasahin at tutuparin. Yan dapat sana sasabihin mo sa akin. Ikaw naman. Common sense naman yun. Pag nabasa mo, syempre tuparin mo. Puno 3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. At tumutupad. Nakikinig. Okay, so babasahin mo, mapapakinggan mo rin yun. Kapatid na Romel, hindi naniniwala si Argel na tayo'y sumusunod kasi para maniwala siya na tayo'y sumusunod sa ating binabasa, dapat sumunod tayo kay Kibuloy. Dapat nandun din tayo sa KOJC. Yun ang ibig niya. Para maniwala siya na tayo'y sumusunod. Ay, hindi ganoon. Alam mo, may mga tao, kahit hindi sumunod sa kahit na kaninong tao, maliligtas. Naniniwala ako doon. Bakit? Meron kasi mga tao. Actually, may mga tao, kahit di magbasa ng Biblia, maliligtas Sinasabi ni Pablo yun. Yung ibig sabihin, sinasabi niya sa budhi, sa hatulan ayon sa budhi. Kasi hindi naman lahat ng tao, alam mo, ganito yan. Hindi naman lahat ng tao may pagkakataong kumilala kay Kibuloy. Paano hahatulan ng Diyos yun? Hindi nila kilala si Kibuloy. Yun lang mga tao sa isang isla sa India. May isang isla sa India, pinagbabawalan na yung mga tao sa ibang
ibang lugar, pumunta doon. Yung Sentinel Island. Yung Sentinel Island, delikado doon. O yun ba, hindi mo nakilala si Kibuloy, hindi ka sumunod sa kanya, impyerno ka. Injustice naman ng Diyos pagka gano'n. Hindi gano'n. Okay. Kung Ito ang tanong ko. Kung yan ang alam mong tama, hahatulang ka ng Diyos dyan. Pero kung Okay. nilalatagan ka ng tama at ayaw mong paniwalaan, sa'yo na yun. Okay, ito ang tanong ko sa inyo po. Kayo ba ay ginamit ng Diyos or kayo mismo ang gumamit sa Diyos? Diyos. Ano to, flip top? Narinig ako. Naputol ako eh. Narinig ako. Oo, sige. Para kang flip top Di ba tanong yun sa flip top? In-explain ko yan kay Ariel. Pati nga yung North Korea, in-explain ko sa kanya. Sa North Korea, walang taong nasa North Korea na nakakaalam sa nangyayari sa labas ng bansa nila. Dahil kontrolado ng state. Pati internet, wala silang internet. Tama. Ed na lang, Ariel. Siguro ito pa ang huli kong tanong sa iyo na pinaghandaan ko sa iyo. Kapatid ng SL, pwedeng pakilagay yung Mark 10, yung sinabi nung nagtanong kay Jesus na kung paano maliligtas. Yung Mark 10, yun? Mark 10:17 to 24 yun. 17? Malalaman natin kung naintindihan ni Argel yan. Naintindihan ko yan, Argel, yung Mark 10. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmamana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos? Huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." Hanggang kailan? 24. Tama na yan. Paano mo matindihan yan kung hindi mo tapusin hanggang 24? Sige, parabasa. Sige, 20. At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Alin pa sa..." At pagtinig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapwat siya'y... Tama na? Sige pa. Hanggang 24 daw. 24. Datapwat siya'y nahapis sa sinabi ito. At siya'y yumaon namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanya ng mga alagad, "Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot na nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Ano ibig sabihin, Argel? Ikaw dyan. Kasi yung ginamit mo. Yan ba gusto mong gamitin o hindi? Hindi. Ikaw nagbigay sa akin yan. Sinabi mong hindi ko naintindihan. Yung iba? Sige. I-explain ko yan. May mayaman na gustong pumasok, gustong maligtas din.
sabi nga ng Diyos, kasi alam ng Diyos mayaman ito. May kayamanan ito. Sabi ng Diyos, may isa ka pang hindi mo nabigay. Yung kayamanan mo, ibigay mo yan sa dukha. At sumunod ka sa akin. Yan. So Argel, ikaw ba at ang pamilya mo, binigay niyo ba ang kayamanan niyo sa mga dukha? Ako ay hindi naman siguro ako mayaman, no? Ako ay sinabi ibigay ang kayamanan. Bakit pala ang mayaman lang palang sumusunod kay Kristo? Hindi, wala akong sinasabing ganyan. Wala akong sinasabing ganyan. Ulitin ko, ako ay isang hindi mayaman. Okay? So yan, hindi yan applicable sa lahat. Ha? Hindi applicable yan sa lahat ng tao. Parang hindi mo yata nag-gets yan eh. Hindi, tinatanong kita. Hindi ba applicable ba yan sa lahat ng tao o hindi? Oo. Sigurado kang applicable yan sa lahat ng tao? Sigurado ka ha? Ang nakasulat dyan, yung mga mayayaman, hindi yan applicable sa lahat ng tao. Kung mahirap ka, wala ka, pulubi ka, anong ibibigay mo sa pulubi rin? Sa mga mahirap din. Hindi. Ang dyan lang nakalagay kasi mayaman siya. Ang ibig sabihin kasi dyan, i-explain ko sa iyo ulit ha. Naintindihan ko yun. Ang sinasabi ko sa iyo, hindi yan para sa lahat ng tao. Kinakontra mo naman. Hindi, sinasabi ko lang sa iyo, hindi yan applicable sa lahat ng tao. So, yung mga taong umanib sa inyo ng mga mayayaman dati, dapat kailangan nilang ibigay ang kayamanan nila sa dukha. Yung iba, yung mga mayaman. Pero hindi ko alam kasi kailangan. Dito sa amin hindi naman mayaman eh. Hindi, pero kailangan gawin. Hindi naman kailangan dapat gawin yun. Ang nakasulat lang dyan sa Biblia ay ibigay sa dukha. Ano pala ang problema dyan? Kasi ang point kasi dyan, yung may-ari mo, yung may-ari mo, kung may-ari ka, ibigay mo sa kung mayaman ka, kung may pera ka, ibigay mo. Ibig sabihin, ibigay mo na lahat. Tapos sumunod ka sa akin. Pasan mo yung cross. So kailangan ibigay lahat. Ibigay lahat. Kung mayaman ka, tapos lahat. Sumunod ka sa kanya. So kung may pera si Kibuli, dapat ibigay niya sa mga mahihirap. Ba't mayaman pa rin si Kibuloy? Alam mo kung iano mo yung story ni Pastor. Si Pastor ay isang pulubi yan. Hindi yan mayaman. Mayaman siya. May private jet, hindi dapat ibigay. Mayaman nga siya ngayon kasi alam mo bakit? Kasi pinagpala siya. Hindi kasi nang-scam siya. Ano yan? Nang-scam siya. Sige, yung opinion mo. Sige, sabihin natin, lahat ba yung kayamanan ni Kibuloy ibinigay niya ba sa mga mahihirap? Oo, kasi alam mo, Brad Isel, siguro mag-research muna siguro kayo bago nyo itanong yan. Hindi, ikaw ang totoo, wag kayong tatawa kasi. Ikaw ang kailangan magpatunay, hindi kami. Kaya nga mag-research kayo para malaman yung totoo. Kung sabihin din namin sa iyo yan, kapatid na Argel, ikaw ang mag-research din sa amin para sabihin mo kung hindi kami sumusunod. Exactly. Ba't mo sinasabing hindi kami sumusunod? Nag-research ka na ba sa amin? Kasi kung sumusunod kayo, bakit di kayo magkasama? Bakit hindi tayo magkasama? Bakit? Yang sinasampalatayanan mo kay Kibuloy, yan ba yung totoo? Kasi yan lahat nakabase sa kaligtasan eh. Hindi ba Biblia ang basehan ng kaligtasan? Kaligtasan? Biblia. So hindi kami sumusunod sa Bible. Kaya nga nagtanong ko sa inyo kanina kung ginamit ba kayo ng Diyos or kayo mismo nagamit sa Diyos? Sagot mo yung tanong mo. Si Kibuloy, ginamit ba ng Diyos? Syempre naman.
So bakit siya hindi Kayo, sumusunod sa batas? kayo ang itanong ko sa inyo. Ginamit ba kayo ng Diyos or kayo mismo ang naggamit sa kanyang salita? Hindi, Argel, walang Ginagamit namin yung salita ng Diyos. Ganun din. Yung sagot mo kay Kibuloy, ganun din yung sagot namin, Argel. Ang tanong mo is walang kapupuntahan yan dahil self-serving yan. Hindi, meron yan. Kaya nga ako nagtanong eh. Kasi kailangan yan eh. Ay, sige nga, patunayan mo na hindi kami sumusunod. Ano ang hindi namin sinunod? Una sa lahat, hindi kayo nagsisi. Paano mo Yung nasabi yun? toong pagsisisi ha. Yung toong nasabi yun? pagsisisi. Paano mo nasabi yun? Kasi hanggang ngayon, gumagawa pa rin kayo sa kalooban nyo. Paano mo nasabi yun? Paano mo nasabi yun? Kasi hindi tayo miyembro ni Kibuloy. Yun lang ang ibig sabihin. Yun lang yun. Oo, yun lang ang Alam mo, ganito yan, Argel. Ganito yan. Ito sasabihin ko sa iyo. Alam mo, madaling magsabi ng isang bagay, sabi ko nga sa iyo eh. Madaling magsabi isang bagay. Madaling sabihin na, kami ang totoo. Madali yun. Kami maliligtas, kayo hindi. Madali yun. Pero yung patunayan, yun ang mahirap. Mahirap yun. Kagaya nun, ang paniwala nyo, yung mundong ito, hindi mawawala. Di ba? Di ba yung usapan natin kanina, simula? Hindi mawawala. Di ba? Hindi mawawala yung mundong ito. Yung literal na mundo, Hindi ko sinasabi yung mundo, tao. Yung literal na mundo, itong earth, itong lupang ito. Di ba yun ang paniniwala nyo? Hindi mawawala ito. Tama? Tama ba? Oo. Ngayon, para masabi mong kayo ang totoo, dapat tama din yung paniniwala nyo. Kasi sasabihin mong totoo ka, mali ang paniniwala mo, mali yun. Isa sa paniniwala nyo, ang mundo, mananatili. Itong mundong ito. Di ba? Alam mo bang may sinasabi sa Biblia yung mga bagay na nakita ng mata, At saka, lahat yan mawawala. Alam mo ba yun? Tsaka hindi lang Alam mo bang mali yan? At saka yung sinasabi pa ni Argel na sila yung tama, mali kasi para sa kanila yung si Jesus at saka ang Ama ay iisa. Mali yun. Hindi yun tama sa Biblia. Mali. Yung kasi yung maiintindihan ko pa yun eh. Pero yung paniniwala ni Argel ng Kingdom of Jesus Christ at ni Kibuloy na nasa loob na tayo ng 1,000 years, mangyayari ang tribulation during 1,000 years, at nasa New Jerusalem na tayo, napakalaking kamalian na kagad yun. Hindi ka talaga nag-aral. Wala kayo sa New Jerusalem kasi hindi naman kayo mga anak eh. Ang patunay kasi na nasa totoo ka, aral eh. Sinasabi ni Kristo yun eh. Aral. Ngayon, isa sa aral nyo, hindi mawawala yung lupa. Diba ganon? Tatanungin kita ngayon. Kasi ako, magpapaalam na ako kasi, lobat na ako eh. Tatanungin kita, ito bang lupang ito ba yung tinutukoy nyo na hindi mawawala? Argel, yung tanong ko sa'yo ito. Itong literal na lupang tinatapakan natin. Oo. Ito ba hindi mawawala? So, itong literal na lupang ito, nakikita ito, di ba? Oo. Nakikita. So, yung literal na lupang nakikita, ang paniwala nyo, hindi ito mawawala. May babasahin ako sa yung isang talata. Ngayon, pag-isipan mo sanang mabuti. Ikalawang Korinto. 4. Ikalawang Korinto. 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Yan. So ako'y magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat at sana yan talatang yan, pag-isipan mong mabuti kung totoo ba na ang mundong ito na nakikita ay walang katapusan. Salamat sa inyo. Magandang umaga. Saan dyan nakalagay ang mundo?
Lahat na nakikita nga. Nakikita, Magbasa ka, Argel. nakikita mo ba Salamat ang sa inyo. mundo, kapatid Argel? Salamat sa inyo. Salamat. Okay, salamat Maglilib din. na ako ah. Oo, salamat kapatid na Romel. Sana sa susunod na naman muli, ano? Kapatid na Argel, nakikita mo ba ang lupa? O baka walang lupa dyan sa inyo? Anong lupa? Lupang literal? Oo, nakikita mo ba yung inabangan Oo. ng lupa? Oo. Naniniwala ka ba na lahat ng mga bagay na nakikita ay may katapusan? Oo. Sinabi di may katapusan ng lupa? Paano kung sabihin hindi literal yan? Sige, ano yan? Ano yung hindi? Tao. Ano yung Tao. So, walang katapusan ng tao. Oo. Walang katapusan ng tao. So, ano ka? Kasi sa'yo, Brad forever Isel, kang magiging flesh and blood. kasi Forever. sa'yo, ang sabi sa'yo, na Hindi. maguguno ang mundo, Hindi. tapos babaguhin Oo. ulit.